Di lang minsan tayo nakakatagpo ng mga tao na inaakala nila na sa bandang huli, sapat na kung ikaw ay magbalik loob sa Diyos. May mga tao na ang akala ay buhay ay parang basketball na ang pinakamahalaga lang ay yung last 2 minutes. Totoo po yun, sa laro, mahalaga yun. Dahil kahit 50 puntos ang lamang ng kalaban, sa huling segundo, lamang ka ng isa, panalo ka pa rin. Sapagkat ang pinakamahalaga lagi ay kung ano yung huling segundo. Kaya nga alam nyo po, noong unang panahon, lalo na yung mga hari, yung mga nasa kapangyarihan, na alam nilang palalo ang kanilang buhay, meron sila laging isinasamang pare. Dahil ang katwiran nila, maging palalo na ako, mamuhay muna ako sa gusto ko, lalo na yung masama. Basta pag ako'y maghihingalo na, mangungumpisal ako para patawad pa rin ang matatanggap ko at langit pa rin ang pasok ko. Dahil para sa kanila, ang mahalaga sa huli, nakapagbalik loob ako. At kadalasan, alam niyo po, ang talinghaga ngayon, ang ginagamit na katwiran. Total, yung huling tinawag na 1 oras lang, ganun din ang tinanggap. Katulad din nung mga nagtrabaho mula nung pagsikat pa lang ng araw. Wala naman palang pinagkaiba yung tinanggap ng mga nauna at nahuli. Kaya minsan, ganun ang katwiran ng iba. Sa bandang huli na lang ako mangungumpisal. Sa bandang huli na lang ako magsiserve. Sa bandang huli na lang ako magbabalik loob sa Diyos. Pero ganun po ba talaga ang diwa ng turo ni Jesus sa Sareno? Kaya nga siguro, sabi ng iba, parang hindi naman yata patas yung awa ng Diyos. Kawawa naman yung nagsusumikap buong buhay magpakabait. Ganun din naman pala yung mga palalo at sa huling sandali lang naman babaligtad. Kung pagmamasdan niyo po ang Ebanghelyo, yung tinawag nung ikalima, yung huling-huling batch na tinawag maglingkod sa ubasan, nung nilapitan sila ng may-ari, ang sabi, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Ang sagot ng mga nandoon, wala pong magbigay sa amin ng trabaho Sa makatwid, buong araw silang nandoon, nagsusumikap din. Alam niyo po hanggang ngayon, doon sa Israel, ganun pa rin ang kalakalan. Sa liwasan, sa plaza, yung mga tubero, electrician, karpentero, nandun sila sa plaza, nag-aantay kung may kukuha sa kanila para magtrabaho. At ganun na ngayon nangyari doon sa huling tinawag. Buong araw silang nandun. Hindi naman sila tambay lang o tamad. Gustong-gusto nilang magkatrabaho. At alam niyo yan siguro, meron dito nagdarasal ngayon, makahanap na ng trabaho. Hindi ka naman tatamad-tamad, araw-araw. Pagputok pa lang ng araw, umiikot ka na, naghahanap ka na, nagsasapalaran ka na, pero alam mo, dumarating ang panahon, hanggang ngayon, wala pa rin. Ganun yung kalagayan ng mga taong ito. Nahuli sila, hindi dahil tamad sila, hindi dahil pabaya sila. Nagsusumika pa rin sila, ngunit siguro nga,
hindi pa rin magkaroon ng pagkakataon. Kaya kinaawaan sila nung may-ari ng ubasan. Kaya nga mga kapatid, ang awa ng Diyos ay para sa mga nagsusumikap. Siguro nga mga kapatid, hindi natin agad-agad kayang tanggalin ang kasalanan sa buhay natin. Siguro nga, meron pa rin tayong kapintasan o kahinaan. Pero ang mahalaga, nagsusumikap pa rin tayo. Hindi tayo yung paulit-ulit lang at nagiging manhid na sa kasalanan at kasamaan. Hindi tayo yung tatamad-tamad lang o walang ganang gumawa ng mabuti. Sa halip, bagamat tayo hindi karapat-dapat, bagamat marami tayong pagkukulang at kahinaan, nagsusumikap pa rin tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng talinghagang ito. Igagawad ang awa ng Diyos. Siguro nga, may mga nauuna katulad ng mga santo at santa na maagang tumugon sa tawag ng Diyos. Pero ang mabuting balita, tayo, at malamang tayo yun, yung mga tatawagin sa huli, tayo na nagsusumikap, may pag-asa pa rin sapagkat walang katapusan ng awa ng Diyos. Kaya nga't ipagdasal natin ang bawat isa na huwag tayong maging manhid at sabihin na lang natin, wala na tayong magagawa. Ganito na lang tayo, kaya kung ano man merong bisyo o masama, ganun na lang. Hindi po. May pagkakataong magbalik loob. Kaya nga't ang santo natin sa araw na ito, si Papa San Pio Ika-10. Siya ang Papa nung nakaraang siglo sa umpisa. Ang kanyang motto ay, renew all things in Christ. Restore all things in Christ. Papanibaguhin ang lahat kay Kristo. Sapagkat naniniwala siya, tayong lahat tinatawag ng Diyos. Tayong lahat may pag-asa dahil sa awa ng Diyos. Tayong lahat tinatawag magsumikap dahil ang Diyos din nagsusumikap, tawagin at panibaguhin tayo.